Hello mga ka-enjoy. So ngayon, parang may napanood ako ngayon sa Facebook na tungkol sa pagbabago ng ugali ni Diwata. So panoorin po natin ito. Mistika, ibinunyag ang tunay na kulay at pakay ni Diwata. Maraming nabilib sa inilabas si Mistika laban kay Diwata. Talagang nakatanggap siya ng positive na komento tungkol sa inexpo. Makailan ay sunod-sunod nga ang blessing na natanggap ni Diwata ngayon. Makikitang kausap ni Diwata sa cellphone ng tila taong inutusan ni Vice tungkol sa mga padalang regalo. Ang mga ipinadalang regalo sa kanya ni Miss Glenda. At ang isa sa pinaka-trending na pinag-usapan ngayon ay ang regalo ni Rosmar kay Diwata. Marami nga ang napasana all sa brand new house and lot at 1 million pesos sa bigay ni Rosmar kay Diwata. Ngunit ano nga ba ang ibinunyag ni Mistika na tunay na kulay at pakay ni Diwata? Sa video ngang ito ni Mistika ay buong tapang niyang sinabi ang mga napansin niya sa ugali ni Diwata mula noong naging sikat ito. Ayon pa rito ay dahil umano sa mga sikat na vloggers at mga customer, kaya sumikat at naging successful si Diwata. Ani Mistika, binibigyan na lang niya ngayon ng importansya at oras yung mga taong nagbibigay sa kanya ng kung ano-ano, libo-libo o kaya'y milyon. Ang layunin umano ni Mistika kaya siya nagsasalita ngayon ay ang lagi daw niyang pinapangaral na magsumikap, ipakita na kaya mo at hindi aasa sa tulong ng iba. Noong una ay humanga naman daw talaga si Mistika kay Diwata dahil ipinakita naman ito ang kanyang pagsusumikap. Ngunit ngayon umano ay dahil sa mga tulong na natatanggap ni Diwata sa mga sikat na mga personalidad ay lumaki na raw ang ulo nito. Ani Mistika, talagang nakita natin na nagbago na talaga. Okay, sa mga nakita natin, mga sikat na personalidad, yung mga tumulong sa kanya, kumbaga mapipera din, mayayaman din kasi mga CEO, sikat, then si Rosmar kilala din sa social media na mapera din, umunlad din yung buhay. So hindi naman natin sila madidiktahan na piliin yung mga tao na tutulungan nila kasi pera nila yun, pagmamay-ari nila yun. Ang atin na lang makikita natin bilang isang tao, may panghihinayang tayo na sa opinion na sana yung mas mahirap na lang yung tinulungan nila kasi nga may negosyo naman na si Diwata at kumikita din naman yung negosyo niya. Pero, ganun pa man, dahil pera nila yon, sila yung may karapatan na pumili kung sino ang tutulungan nilang mga tao. Pangalawa, doon sa usaping pagbabago, lahat naman ng tao ay nagbabago. Yun nga lang, pipili tayo kung ano yung pagbabago na gusto natin, lalong-lalo na kapag nagkakapera, umuunlad yung pamumuhay ng isang tao ay nagbabago po talaga. So, yung dalawang option na pwede natin piliin ay maaaring negatibo o positibong pagbabago. Ang negatibo, ito yung mga taong nagiging mayabang dahil may pera na, umangat na yung pamumuhay nila. Meron naman nagiging masakit magsalita. Siyempre, nagiging totoo na sila sa nangyayari. Kumbaga, ganito na ako, pinagdaanan ko na yan. Kaya ayaw nila na bumalik sila o nakikita nila sa tao na paputyo-putyo na lang yung pamumuhay o paputyo-putyo na lang yung ginagawa. Kasi pinagdaanan nga nila. Or yung iba naman ay nawawala ng respeto sa kapwa nila. Kasi nasa taas na sila eh. Then, ang positibo naman, ito naman yung mga taong nananatili o mas nagiging matatag yung pagiging malasakit, mapagmalasakit nila sa kapwa nila. Nagiging matulungin sila kasi gusto nila na umangat din yung ibang tao, lalong-lalo na yung mga kamag-anak nila o malapit na tao sa kanila. Kaya tinutulungan nila. Kumbaga, mas nagiging mapagbigay sila. So, ganun pa man, dahil Diwata yun, nasa choice niya yun kung ano yung pipiliin niya na pagbabago. Since siya naman yun, wala tayong karapatan na diktahan siya. Ang atin lang ay maaaring makapanood din siya ng ibang mga positibo na advice na sana maging humble pa rin siya or huwag magbabago yung ugali niya. Pero nasa point na siya iba na yung nakikita ng ibang tao. So wala na tayong magagawa doon. Pero nakikita ko rin naman kay Diwata na may puso pa rin naman siya. Tumutulong nga siya sa mga kapwa Pilipino na magkaroon ng trabaho eh. Nasa karapatan naman niya yun na magbago siya. In a way na para hindi siya abusuhin din ng ibang tao. Yun nga lang, mayroong mga pagkakataon talaga na yung ibang tao kasi once na umangat yung isang tao at naipakita talaga yung totoong ugali. Kasi lahat tayo ay may negatibong ugali din.
So, lumalabas talaga yung pagiging negatibo natin. Lalong-lalo na kung yung may mga tao na nakabantay sa atin. At doon naman sa mga tao na mahilig magpuna sa ibang tao, hayaan na natin siya. Buhay naman niya yun. Ang mas intindihin po natin ay yung buhay natin. Paano tayo mamumuhay sa pang-araw-araw na ginawa ng Diyos. Mas pag-igihin natin yung pamumuhay natin nang umunlad din tayo katulad ni Diwata. Pero dahil nakita na ninyo yung sitwasyon kapag nagiging negatibo yung kaugalian ng pag-unlad, kung tayo ang uunlad, maging positibo na tayo. Yun lang. So, maraming salamat.